square and with center at HK, ibig sabihin nito, hindi 0, 0 ha. Ibig sabihin ng HK na center natin, H, K, is meron tayong certain points na or coordinates na magiging center natin sa ating circle. Okay? Kasi yung 0, 0, nasa pinaka center talaga siya. Kumbaga, pinaka sentro na sa Cartesian plane ang 0, 0 na points. So sa HK, meron tayong mga certain specific points na makikita. Okay? So nagkaroon tayo ng example dyan ng nakaraan. So dito tayo sa finding the equation of the circle. So for example, let us have example number 1. Find the equation of the circle in general form with center at 2, 3. Papa-admit pa oh. And whose radius is 3 units. So how can we solve this problem class? Pinapahanap sa iyo ang equation ng circle. Saglit lang, asan na yun? Okay. So paano nga ba? Take note class, ang ating general form of the circle, pa-add ba? Ang ating general form ay ax square, di ba? Capital AX square plus BY square plus, ano ngayon class? CD and BX CY. BX plus CY plus constant, the D is equal to 0. So take note, yan yung ating standard form. Tapos, general form. Ang standard form naman, kapag at 0, 0, x square plus y square is equal to r square. Pag 0, 0 yan. Pag HK naman ng ating given, we have x minus h, quantity x minus h square plus quantity y minus k square is equal to r square. So, yan yung dapat natin tandaan sa equation ng circle. Now, paano kapag pinapahanap sa'yo ito? Pinapahanap itong general form ng circle. So, ano ang gagawin mo? Given that the center at 2, 3 or 2, 3, so 2 yung x natin and 3 is the y, whose radius is 3 units. So, binigay ang center, binigay ang radius. So, sa dalawang ito class, sa itong x squared plus y squared is equal to r squared or x minus h squared plus y minus k squared is equal to r squared, sino ang pasok dyan? Center at 0, 0 or hk? Based sa given. Ano ang gagamitin natin para magawa natin, masulat muna natin yung initial equation niya, para yung standard form niya? Kasi ang pinapahanap dito, general form. So, makakagawa tayo, based sa given, makakagawa tayo ng standard form, tapos, i-convert na natin, i-transform na natin into general form. So, ano ang gagamitin natin? Ang center ba niyan ay 0, 0? Or ang center ay HK? Yun lang muna ang tanong ko. Ano ang center niyan? HK o 0, 0? Jude? 0, sir. 0, 0. 0, 0 ba? Bakit 0, 0? Ay, HK. HK kasi binigyan tayo ng center at certain point na 2, 3 or 2, 3 na coordinates. So, ang gagamitin natin, itong pangalawa. Ha? Yung pangalawa. So, solve natin. Yan. So, gawa muna natin. Example, x minus h square plus y minus k square is equal to r square. Okay, yan. So, lutang. Lutang siya kasi hindi naman tinignan na may given na points, di ba? Pag 0, 0, 0, 0 talaga yun. So, initial point yun doon. Okay. Now, kung ibibigay ang given nating class, take note, meron tayong center down na 2, 3 and the radius is 3 units. Okay?
3 units daw. So, gagamitin mo yan sa paggawa ng standard form based dito sa standard form ng isang equation of the circle. Ito. So, dahil positive 2, positive 3 yan, class, pag susulat mo yan dito, class, magbabago yung sign niya. Naalala nyo, di ba? Example, x minus 2 square, di ba? Plus y minus 3 square is equal to 3 square. Ganyan yan eh. Pag kinuha mo yung x is equal to positive 2, di ba magbabago dito? Magbabago yung sign kasi kinuha mo yung value ng x. Magbabago ito kasi kinuha mo yung value ng y. Kaya positive 2 and positive 3. So, ganun din dito, pabaliktad. So, itong x minus h mo, ang mangyayari dyan, magiging x minus 2 square. Saan nakuha yung minus 2? Galing yan dito sa ating center na 2, 3. Itong 2, gagawin mo na, positive yan class, diba? Pagkasulat mo dito sa kabila, sa equation, minus 2 na siya. Nagbago yung sign. Plus, y naman tayo. Diba minus k yan? So, positive 3 yun. So, magiging minus 3 square is equal to, ang r mo naman is 3 units, kaya 3 square. So, that is our standard form, class, of the equation of the circle. Okay? Quantity x minus 2 square plus y, quantity y minus 3 square is equal to 3 square. Okay? So, take note ha, magbabago yung sign. So, for example, negative 2, itong given natin na center, magbabago, mag-x plus 2 ka dyan. Kung negative 3 naman tong y natin, x plus 3 ka dyan. Magbabago. Ulitin ko ha, babaguhin yung sign. Naintindihan? Paki-approve yung ano kung naintindihan. Magbabago yung sign. Ayan. So, magbabago yung sign niya. Okay? Sino yung may question? Nag-raise hand. Sino yun? Pakiulit. May tanong? Pakiulit. Okay naman. Sige. So, balikan natin. Binago natin yung sign. Kaya nagkaroon tayo ng quantity x minus 2 square plus quantity y minus 3 square is equal to 3 square. Now, para makuha mo yung general form, kumbaga, kabaliktaran lang din nung nakaraan. Diba? Kumbaga, vice versa ang proseso. Okay. So, now, dahil x minus 2 square yan, ang ibig sabihin ng x minus 2 square, ano nga ibig sabihin ng square class kapag i-square mo yung number? Ano ibig sabihin nun? Pag i-square mo yung number, example, 10 square, ang sagot nun 100. Bakit naging 100? 10 square is equal to 100. 5 square is equal to 25. Ibanez. Ibanez. I-multiply, sir, sa sarili. Okay, very good, no? So, i-multiply mo sa kanyang sarili. So, ibig sabihin, kung ito ay quantity, naka-grouping siya, ha? Quantity, x minus 2 square, ang ibig sabihin nun, class, ay ganito. Si x minus 2 square ay ibig sabihin yan, x minus 2 times sa kanyang sarili na x minus 2. Naintindihan? Approve sign. Kung naintindihan yan. Yan. Isa-isahin natin para maintindihan. Hindi tayo pwedeng mabilisan ang turo kung hindi naman naintindihan. Sayang lang yung pagtuturo. Di ba? So kahit konti lang matalakay natin na topics, basta naintindihan, much better yon. Di ba? Okay. So ulitin ko ha. Yung x minus 2 square, yung quantity x minus 2 square, ay nagiging x minus 2 times x minus 2 because square yon. Multiply mo sa kanyang sarili. Plus. Di ba? May plus tayo. Plus. How about yung y minus 3 square plus? Ano ang isusulat natin dito? Dali nga, raise hand. Ano isusulat natin? Vincent. Quantity y minus 3 times quantity y minus 3, sir. Okay, very good. Di ba? So, ito ay magiging quantity y minus 3 times quantity y minus 3. Kasi multiplied by itself lang siya eh. Yung ibig sabihin ng square eh.
is equal to 3 square. What is the answer? What is the answer of 3 square? Raise hand para may makilala ko kayo. Kaya anong man na kayo, mag-raise hand kayo. Castigador. 9 po. Okay, 9. Di ba? 3 square, 3 times sa kanyang sarili na 3, kaya 9. Okay? So, ayan, nasulat na natin. After that, alam natin na ito ay binomial, x minus 2 times x minus 2. So, you can use FOIL method or distributive property para ma-simplify mo siya. So, paano yun, class? Isa-isahin mo yan. Mahaba to, class, ha? Isa-isahin lang. Tiyagaan lang talaga. Tiyagaan mo lang siyang isolve. So, una, FOIL method. First, x times x. Anong sagot, class? X minus x. Ay, x times x. Sige, raise hand. X minus x, Queen Anne. Good evening, sir. X squared po. X square, di ba? X square. Very good. Next, ito naman. X times negative 2. O, ano naman sagot? X times negative 2, John Paul. Negative 4, sir. Oy, bakit naging negative 4? X muna tayo. X times negative 2. X times negative 2. Ano sagot? Peter, Veranyo. Negative 2x, sir. Very good, no? Negative 2x. O, yan. Negative 2x. O, dito naman tayo. Ito naman ang times kasi FOIL method yung tawag dyan. Negative 2. Ilang? Ay, ilang. Negative 2 times x. Ano sagot? Parehas lang sa sinabi ni Peter. Negative 2x pa rin yan. Negative 2x. Yan. O, next, last. Sa FOIL kasi F-O-I-L. Yung L dun, last. Negative 2 times negative 2. Ano sagot? Negative 2 times negative 2. Jason. Negative 4, sir. Oy, bakit negative? Negative times negative magiging Positive pala, sir. Positive, sir. Oh. Sorry. positive, so plus 4. Okay? Ayan na. So okay na yung x minus 2 squared natin na simplify na. Dito naman tayo sa y. Plus. Oh, y times y. Ano sagot? Y times y. Ano sagot? Dizel. Y square. Oh, y square. Oh, sundan lang ha. Y square. Next, y times negative 3. Ano sagot? Vidilin. Ribukas. Y negative 2x, sir. Oy, bakit y negative 2x ang laya? Y times negative 3. Y times negative 3. Y negative 3 times. Ang sabi ko y times negative 3. Ang sagot nun ay, Shane Wagan. Negative 3y po. Okay, negative or minus 3y ka na kasi negative yun. Okay? Another one, negative 3 times y. O, kapares na sila. So, another negative 3y. O, dito tayo. Negative 3 times negative 3. FOIL method ang tawag dyan, class, ha? Practicein nyo yan. FOIL method. Negative 3 times negative 3. Bernadette Bueno. Positive. Positive? 6. 6? Bakit 6? Times yan eh. Paano naging 6? Paano naging 6 3 times 3? Naku, ibabalik kayo sa grade 1. Buti pa anak ko mag 3 times 3. O, ano sagot? 3 times 3? Positive 9, sir. Positive 9. So, plus 9 ka dyan. Plus 9. Okay? So, itong kanan na 9, pwede mo na siyang ilipat sa kaliwa. Kasi, pagsasamahin 0 ang dapat right side ng equation kapag general form, di ba? So, itong 9 na to, itong 9, pwede mo nang ilipat yan sa kaliwang side. Pag nalipat sa kabilang side, magbabago yung sign. So, itong 9 mo ay minus 9 na. Equals 0. O, 0 na yung kanan. Kasi ang general form, balikan mo yung general form. Ayan,
ax square plus bx, by square plus bx plus cy plus d is equal to 0. Dapat 0 yung kanan. Ganon yung forma ng general form. Okay? So, dapat 0 yung kanan. May 9 tayo sa kanan. O, addition property of equality, yung positive 9 na yan, magiging minus 9 na sa kabilang side. Okay? Now, na-simplify mo na. So, combining like terms ka na kung sino yung mga magkakaparehas. Okay? So, sino magkakaparehas dyan? Si x square, syempre wala na. So, kopyahin mo na lang yung x square. How about sa x na ano? Ilang x ba yan? Di ba dalawa tayo? Minus 2x, minus 2x. So, yan ay magiging negative 4x. Kasi pag i-add mo yung pagkaparehas na sign class, just add the number. Then copy the common sign nila. So, kaya naging negative 4x pa rin. Plus 4. Tapos yung y naman, y square minus 6y is equal to 0. Kasi cancel na to, di ba? 9 minus 9, 0 na. Okay? Tapos, simplify. Anong nauna? X square plus y square. Di ba? Forma ng general form natin, no? X square plus y square. Kaso x and y. Okay? Plus 4x minus 6y plus 4, yung d natin is equal to 0. O, yan na yung general form natin. Okay? No, medyo mahaba-haba siya, class, pero kailangan mo siyang pagtiyagaan. Okay, Rosalie, anong tanong mo? Rosalie, may tanong ka? Palumado? No, sir. Na-touch lang po. Sorry. Touch lang. O, sino may question? Sino may question? Si Vincent Paul, may question? Yes, sir. Nabanggit niyo po kanina yung mga method, sir. Ano-ano po yun, sir? Ano method na gagamitin natin? Yes po. Dito sa part na to, bawat step niya. dito sa part na to, 'di ba ito, ginawa mo lang yung standard form niya. 'Di ba? Standard form. Ayan. Sa part na to, itong part na to naman, nag-FOIL method ka. 'Di ba? Ayun break down mo yung Yes, sir. ginawa mo siyang kung ano yung x minus 2 square, sinimplify mo muna tapos nag-FOIL method ka dito sa next step. Dito yung FOIL method, FOIL. Ayan. Dito nag-ano ka ng squared mo ha. Sinimplify mo yung squared. Ayan. Okay. FOIL method class, ang ibig sabihin niya, practicein niyo lang class ha. FOIL, FOIL. First, kaya ano ang mga first sa dalawang binomial? X at saka X din yung unang first term sa kabila, di ba? Kaya X times X. Tapos O, outer, mga labas. So X times negative 3. I, inner, negative 2 times X. L, last, negative 2 times negative 2. Okay, ganito kasi yan, class. Dalawa kasi yan. When we say binomial, X, example lang to ha, minus 2, binomial yan. Bakit binomial yan? Dalawang terms eh. Ano ang unang term? X. Ang pangalawang term, negative 2 or minus 2. Diba? Pag meron pa isang binomial, another binomial na X minus, let us say 6. Yan. 6 yan. Ayan. Binomial din yan. Ano ang first term? X. Ang second term ay negative 6. Diba? So, itong dalawang to ay mga binomials. So, nag-multiply ka ng binomials. So, gagamitan mo, pag ganyan, gagamitan mo ng FOIL method. Diba? Sa unang binomial mo, ano ang first term? X. Ano ang second term? Negative 2. Sa pangalawang binomial mo, ano ang first term? X pa rin. Ano ang second term? Negative 6. Nasundan? Paki-ano nga ng approve sign kung nasundan para masagot natin yung sagot ni ni sino ba yun kanina. O ngayon, kapag nag-FOIL method ka class, ito yung first sa kabila. Ito yung outer, ito rin yung outer sa kabila, 'di ba? Last. Ito yung last. O, yan.
Pag una, first, ano ba ang first term ng unang, unang binomial mo? Di ba x? Ano naman ang first sa pangalawang binomial mo? Di ba x din? Kaya x times x. Ang sagot nun, x squared. Next. Ang O naman, outer, mga labas daw. Ang labas natin ay x, nasa kaliwang labas, at yung kanang labas naman ay yung negative 6. Yun naman i-times mo. X times negative 6. Ang sagot nun ay negative 6x. Ang I naman, class, sa FOIL ay inner. Ano bang nasa loob? Itong negative 2 at saka yung x na unang term. So, ang sagot niyan ay negative 2x. Ang L naman sa FOIL ay last. Ano ba ang mga last term? Negative 2 times negative 6. Ang sagot niyan ay positive 12. Ganon, ha, sa FOIL method. Nasagot ko ba ang tanong mo, ano? Sino ba yung kanina? Yes, sir. Yes, Ayun. yes po. O, ganon, ha. Thank you, sir. Another example tayo. Huwag kayong mag-alala. Simplihan lang natin. Huwag nating anuhin yung mga utak natin. Di ko kayo papahirapan dito kasi alam na mahirap talaga na online. O, example number 2. After nito kasi class, hanggang dito lang tayo, magbibigay ako ng activity sa ating activity 1 para sa ating pre-calculus. So, ang activity ay naka-Google Form. Okay ha, naka-Google Form. Merong multiple choice at merong isosolve. So, one item worth 10 points doon sa unang topic natin na standard form at one item naman para dito, para 2 items lahat ang isosolve. So 20 points lahat. Yun ha, plus the multiple choice, so mga 40 or 50 items yun. So madali lang multiple choice. Basahin niyo lang yung mga ano ba ang ellipse, ano ba ang hyperbola, ano ba ang circle. O, balikan niyo lang yun ha. I-familiarize lang. Okay, ito tayo sa example number 2. Find the equation of the circle in general form. Yun yung clue mo. General form ang hinahanap. So 0 dapat ang kanan. Tingnan nyo kanina natin. Ayun, 0 ang kanan. Kasi standard general form yan. Tingnan yung general form. Pag standard form, may r square sa dulo, di ba? Sa kanan. Pero pag general form, 0. Given the graph below, na sa number 2 class, magugulat ka, ay, bakit graph ang binigay, sir? Kanina, binigay mo ang, binigay mo ang center na 2, 3, at binigay mo rin yung radius na 3 units. Bakit naman sa example number 2, sir, bakit naman graph ang binigay mo? Para ma-practice kayo sa graph. Tingnan nyo. Di ba ang target natin, makuha natin yung center ng circle, which is, let us say, HK, kasi wala yan sa 0, 0 eh. HK. So, ano kaya? Tapos yung radius. Oh. Based sa graph class, ano ang ating center? Raise hand. Ano ang ating center? Ayan, pinakita na eh. So, kahit walang numero yan, mababasa mo, di ba? Albani, ano ang ating center? Negative 1, 4, sir. Okay, very good. Negative 1, 4. Class, kahit hindi yan isusulat dyan, class, sa given class, makikita nyo pa rin yan, class, basta may point. Tapat-tapat nyo lang, ito yung X, ito yung Y. Saan ba nakatapat itong point na to? Ito, itong given na point. Saan ba yan nakatapat sa X? Di ba nandito sa negative 1, ayan negative 1 yan. Unang guhit. Sa kaliwa. Pag kaliwa kasi na X class, bawat guhit dyan, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, ganon. Kaliwang X. Pagka ng X naman, mga positive naman yun. Positive 1, positive 2, positive 3, positive 4. Sa Y naman, na yung patayo na linya, tinuro ko na yun sa inyo nakaraan, positive naman yung Y sa kataas. Dito naman sa baba is negative Y. So kahit walang sinulat dyan na negative 1, 4, pag ito lang yung point ang ang pinapakita, malalaman mo saan ba siya nakatapat sa X. Ay, nasa negative 1. Saan ba siya nakatapat sa Y? Sa positive 4. Kaya, negative 1, 4. Okay? Dapat marunong tayo tumingin yan, ha? Para malaman nyo kung paano Example, dito ako.
Ito. Kaya lang. Ano ba tong ano ko? Ayan. Yung binilugan nyo, class. Anong coordinates yan or anong points yan? Anong point yan? Sige nga. Sinong gusto? Sino ba to? Jan yan ke? Oh. Ano ang X natin dyan? Sulat natin yung coordinates. Ano ang X? 2, sir. Ha? 2 po. Very good. 2. Positive 2, di ba? Opo. Kama. Ano naman ang Y natin? Joven, Gandamon. Negative 3 po. Negative 3 ba? Sa 3 ba siya nakatapat? Opo. Negative 3 ba nakatapat? Ay, Ito po, sir. Sorry po. po. Ha? 2 pala, sir. 2. Negative 2, sir. Sorry. Hindi 2 ha? Hindi 2. Negative 2. Negative po. Negative 2. Yan. So, ang coordinates ng point na yan ay 2, negative 2. Okay? So, dapat marunong tayo nun. O, balikan natin yung example natin. So, ang ating center pala ay nasa... Tapos ka na kumain. Bilisan mo. Ang ating center pala ay nasa negative 1, 4. Okay? How about the radius? Ilan? O, tinuro ko na yan. Anong radius? Based sa graph. Ilang unit ang radius? Ang radius ay from the center to any point of the circle. Bilangin mo kung ilang guhit siya o ilang unit siya. Sige, maliban kay Jason. Kasi nakasagot na si Jason kanina, di ba? Ay, hindi pa yata. Sige, Jason. Boyles. Jason. Wala yata si Jason. Sino ba gustong sumagot? Castigador. 4, sir. Ha? 4. 4? Bakit 4? Ang radius, class, yung distance ng from the center to the any point of the circle. So ilang unit, ilang guhit? Ilang guhit siya, Enrico? 2 po, sir. 2 ba? Dalawang guhit ba? Yung distance? Oh, iba naman. Pakimute. Queen Anne. 3 po, sir. 3 ba? Bakit 3? Bakit ganito 2? Bakit 3 naman? Sino ba ang nag-register dyan? Batang. Batang may laban. 1, sir. Very good. 1 lang. 1 lang. Pakita ko ha. Di ba? Ito yung center mo. Itong may guhit na black na, di ba? Sentro ng circle. Pag papunta ka dito sa kanan, di ba isang guhit lang ang layo nila? Kumbaga 1 lang, 1 unit. From point na to. Kung paakyat ka naman sa taas, di ba? Hanggang isa lang. Pag dito ka naman sa kaliwa, hanggang isa lang din. Pag pababa ka naman, isa lang. So 1 unit each lang. So ang radius mo ay 1 lamang. Ha, 1 ito. Ito yun, ipakita ko ha kung hindi ko alam kung klaro ba din. Ito yung center. Papunta dito. Kaya lang. Ayan, isang guhit lang, di ba? Dito naman, isang guhit. Dito naman, isang guhit. Isang guhit. Yan yung mga radius, class. Pakimute na. Sino yung nag-open mic? Si Jonel Castigador, pakimute na. So, isang guhit lang yan, class. Ang ibig sabihin na, isang guhit lang yung radius mo. Okay? Naintindihan ba? Paki-approve sign kung naintindihan. Paki-approve sign kung naintindihan. Gary, Stabilio. Anong tanong? Gary, may tanong? Gagawa ko. Hindi kasi ako, pangit kasi yung nabili kong class na pentab maliit. Example kasi, gawa ko center dito. Ito. Kasi ito, last example lang naman natin ito eh. Ayan. Itong center na yan ha. Sinong gustong sumagot kung ano ang center natin dyan? Yung ginuhitan ko na red. Sige. Sinong gusto? Banggitin mo. Queen Anne. 3 po, sir. Kasi 1, 2, Okay.
Ayun. Sa x natin, nasa kanan, 1, 2, 3. Tapat siya. Dito siya nakatapat, oh. Yan. Tapos sa y naman, nasa positive siya kasi nasa taas, di ba? Kaya, ay 3, 3 ano? O, 3 siya. O, yan ay 3. Ngayon, kung gagawa ko ng circle na ganito, example lang to ha. Ay, example, hindi ko makayang ma-circle kasi ang liit ng pentagon na bili. O, pag ganyan, bibilangin mo yung radius. Example, itong center ko from 3, pataas ako. Ilan? Guhit ako ha. Yan. Ilan ang nadaanan ko? 1, 2. Di ba 2 units? 2 units. Opo. Kanan din. 1, 2. 2 units din. Pababa. 1, 2. 2 units din. Kaliwa, 2 units. Yan yung radius class. Naintindihan? Approve sign kung naintindihan. Ayan, ganyan yung radius ha. Kahit bibigyan lang tayo ng graph, pero inano mo na ano dito, na nakita mo na ganyan, mabilang mo naman, malalaman mo kaagad. Okay? O, bilisan na natin kasi meron na lang tayo 6 minutes. Okay. So, negative 1, 4 at radius ay 1. So, balikan natin. Negative 1, 4, ang radius ay 1. So, ano ang magiging standard form natin dyan? HK ang gagamitin natin, di ba? X minus H square plus Y minus K square is equal to R square. So, magiging X, ano nang mangyayari sa kasunod ng X? Minus 1 o plus 1? Raise hand. Albani. Plus 1, sir. Bakit? Kasi negative 1 dito, no? Magbabago ha. Kaya plus 1 quantity square. Plus quantity Y. Ano namang mayayari kay K? Plus 4 o minus 4? Ferreras. Minus 4. Plus 4 po. Bakit plus 4? Positive 4 nga yun. Magbabago. Negative 4. Minus 4. Minus 4 square is equal to, ano yung R? Ano yung R square? Ano yung R square natin? Raise hand. Shane, Wagan. 1 po. 1 square. 1 square. After nan, yan yung kanina standard form natin. Gawin muna natin siyang dalawahan. So, yung x plus 1 square, anong mangyayari dito pag dalawa na? Raise hand. Joven, Gandamon. Joven? Ay, wala si Joven. How about Vincent Paul Capenya? Sir, mo-multiply na sa sarili, sir. Ano nga? Banggitin mo para isulat ko. So, x plus 1 times x plus 1 Okay, yan. plus Ops. Hindi na ikaw dyan. Next. Sa Y naman tayo. Sa Y. Sa Y naman, Ribukas. Sir. Sige. Y negative 4 Y minus 4. times Y minus 4. Okay, very good. How about yung kanan natin na Y 1 square? Ano na mangyayari dyan? Ira. Negative 1. Ira? Ano mangyayari kay 1 square? Sa kanan. Magiging negative 1. Oy, bakit mo yung negative 1? Ano ba ibig sabihin ng sarili? Nakinig ka sa anak ko eh. 1 square. Ano ibig sabihin ng 1 square? 1 times sa kanyang sarili. 1 times 1 lang. Anong 1 times 1? 1. 1. Diba? 1 lang yung kanan. Okay? After that, simplify na. FOIL method na. Ito na yung tinuro ko kanina. Bilisan ko na lang ha kasi 2 minutes na lang.
So, x times x magiging x square. Saan na yun? Oh. Plus x times 1, 1x. Plus 1 times x, 1x. Plus 1 times 1, 1. Diba? Yun. O, dito sa y. Plus sa y naman. Y times y, y square. Y times negative 4, negative 4y. Negative 4 times y, another negative 4y. Negative 4 times negative 4, positive 16. Tapos itong 1, lipat ko, minus 1 is equal to 0. 0 na yung kanan. Tapos, combining like terms. Sino yung magkakaparehas? Ipag-combine mo. O, x square, wala na, kaya mananatili siyang x square. Ang x, dalawa sila. 1x plus 1x. So, magiging plus 2x. Diba? Okay? Tapos, yung y naman, plus y square minus 4y at saka 4y minus 4y minus 4y is equal to negative 8y. Yan. Tapos, yung constant, bakit hinuli ko itong plus 1? Kasi i-combine mo yan kay plus 16 at kay minus 1. Tatlo kasi silang constant. O, mga positive muna. 1 plus 16, di ba 17? Minus 1, ilan? 16 pa rin siya, di ba? So, plus 16 tayo. Equals 0. Yan na yung ating general form. Okay? Naintindihan ba? Sige nga, approve sign niya kung may nakakaintindi. Ayun, naintindihan nila, no? O, ganun lang siya. Mahirap siya, class, sa mahirap kasi mahaba. Pero kung tsatsagain mo lang yan, isa-isa, makukuha mo yung tamang sagot. Okay? Makukuha mo yung tamang sagot. Okay, question. Dali, time na kasi tayo. June, sino to? Jan yan. Di ba pag wala yung may letters, sir, tsaka yung walang letters? Oo, kasi ang tawag doon is mga similar terms. When we say similar terms, dapat parehas sila ng variable at parehas sila ng exponent. Example 2. So, dapat mga x square lang ang pwede mong ipag-combine. Example, may isa ka pang 2x square, meron pang 3x square. So, 1x square to 1 plus 2 plus 3 equals 6x square. Yan yung tinatawag na similar terms. O, how about itong x square mo? Wala na siyang iba kaya kinopya mo lang yung x square. Pagdating kay x, dalawa sila. Isang 1x, may isa pang 1x. Pareha sila positive. So, i-add mo lang yung dalawa. 1 plus 1, 2. Kaya naging 2x. Sa y square naman, siya lang mag-isa din. So, kinopya mo na lang siya. Wala siyang ibang kasama Sa y naman, yung y lang hindi y square. Yung y lang, dalawa ulit sila. Negative 4y at isang negative 4y. Parehas sila negative. Pag makaparehas kasi ng sign class, pwede mo siyang i-add. So, negative 8y. Tapos, yung mga constant na plus 1, plus 16, minus 1, sila namang tatlo ang pagsasamahin mo. Paano mo pagsamahin sila? I-combine mo muna yung parehas ng sign, positive 1 at saka positive 16, positive 17. May isa ka pang negative, minus 1. So, 17 minus 1, kaya 16. Kaya 16 ito. Okay, naintindihan? Approve sign? Another question. Last question na i-entertain ko kasi tayo na tayo. May klase ako isa pa. Wala nang tanong? Wala nang tanong, no? Sige. So, I just hope na medyo naintindihan ha. Kung hindi naman ay may YouTube class. Pwede yung balikan ang mga topic natin sa YouTube. Okay? Sige. Paki-open ka, mag-screenshot tayo. May nagpag-screenshot na ba dito? May nag-screenshot na? Sino nag-screenshot ng mga slides para i-send sa GC? Pasuyo? May naka-screenshot? Wala. Joven, naka-screenshot ka? Nag-screenshot po ako, sir. Sige, pasuyo na lang. Sino yun? Sino yun? Si Daisel. Daisel ha, pasuyo na lang sa GC natin. Dalawa lang naman to para makita nila. Apo. Thank you. Sige. Mag-open ka muna para mag-screenshot tayo. Napang galing. Okay. Mali ka.
Negative 1 sagot mo. Sinunod ka tuloy ni Ira. Sige, open cam para mag-plan tayo for documentation lang. Okay. Ready? Tingin sa camera. Ready? 1, 2, 3, smile. Okay. Okay, sige, class. So, kung meron pa tayong mga clarification, pwede naman mag-YouTube ha or i-chat ako para masagot ko kayo kung may time ako ha. May klase na naman ako ng GenMath sa ibang section kaya nagmamadali din ako ng alas 8 ha, okay? So, huwag kayong kalala, hindi ko kayo pahihirapan, okay? Hindi ko kayo pahihirapan sa mga activity kaya paisa-isa na lang muna tayo, okay? So, that's all for tonight, class. See you bukas para sa ating GenMath. Bye-bye! Thank you, sir. Thank you po, sir. Love you, sir.